umaga, tatlo yung bahagdan ng ating service. Number one is yung ating service ngayon, pag-aaral ng salita ng Panginoon, praise and worship. And right after this, we'll be having a special citation sa mga student na may nag-gain ng award in honors or honors sa kanila po mga eskwelahan. And last day is yung dedication po ng blessing, another blessing sa ating mga kapatiran. We have 2 units of new car na i-dedicate right after our service. It's a symbol of blessing. So, naalala ko way back 2016 when I started yung TMDS business. Ako lang yon. And ako pa nagpapasalamat sa Panginoon at there were so many kapatiran na na-encourage to start the same business. At sila, na-overthrow nila ako. Si Brother Robin, 10 na ang unit. Si Pastor Herms, 4 na ang unit. Si Brother Jeff, 2 na. Ako, isa pa rin. Yan. Pero ako po'y nagpapasalamat. I believe, habang pinagpapala po kayo ng Panginoon sa mga negosyo yung pinagkatiwala sa atin, the same, na i-bless ng Panginoon ang ating pong church. Amen. At binibless yung church natin, kasama po mabibless si Pastor. Amen. Tama? Amen? Tama po ba? Ayan. Glory to God. Yan. So, ngayon po umaga, I would like to open to you this special message ngayon po umagang ito. My passage is in the book of Acts chapter 2, verse 42 to 47. So ito po yung istorya ng early church. Simulan po natin sa verse 42. Mamaya po ibibigay yung title pagkatapos nating panalangin ang ating pong message ngayong pong umaga. Sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe and at the many wonders and signs performed by the apostles. And all the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47, last verse, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinasasalamatan po namin sa iyo ang pagkakalobo sa amin ngayong araw na ito na iyong po mga salita na magsisilbi, Panginoong, ilaw, gabay, taklaw namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, as we study your word today, dalangin natin, Panginoon, na kayo po ang siyang magbibigay, Panginoon, ng karunungan, kaalaman sa amin, Panginoon, and patuloy na tulungan mo kami na magkaroon ng bukas na puso at isip for us to receive your fresh revelation from your word, Lord God, at magamit namin ito at may apply sa aming pong mga personal at practical na buhay, Panginoon. Salamat po. Bless each every one of us today. This is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen. And so, ayan. Ang title ko po ngayon is The Power of Small Groups. Pakisabi nga po, The Power of Small Groups. Yan. The Power of Small Groups. O ang kapangyarihan ng maliliit na pangkat. No? Ang kapangyarihan ng maliliit na pangkat. So, we will study and intentionally study this lesson because sabi ko nga po, ang pinaka-main channel or means of our evangelism in our church, TFI Fairview, is by creating small groups. Okay? So, marami tayong iniisip na mga bagay-bagay na gagawin natin para po to reach out people. But nakita po natin the most efficient and effective way of evangelizing community is through small groups. Okay? Through small groups. Yes, yung pong house to house, yung mga crusades, dati, evangelistic crusades in house to house visitation was of course effective. Noong po mga early kapanahunan namin, mga kabataan, yun po yung means namin of evangelizing the community. But nowadays, nakikita po natin the most effective and efficient tools of evangelizing the community na ginagawa po ng most churches, Christian churches today,
is establishing small groups in the community. Amen? So, makamamangha tayo, bakit yung CCF is the most or one of the fastest growing church in the Philippines today, as well as Victory Church or Victory Christian Fellowship. So, what is the secret? Aside from having a money, aside from having sufficient fund, ang sikreto po nila is the small groups. Yung pong kanila pong auditorium or yung kanila pong worship center diyan po sa Ortigas, yung main church ng CCF, ang attendance po nito is comprised of mga 10,000 yung seating capacity po niya. At yung po napupuno sa 4 na service nila tuwing linggo. Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon, puno po lahat siya. Meaning to say, 40,000 people gathered in that place. Plus, yung kanila po mga satellite churches pa. Puntahan po na yung lahat ng mga malls. Lahat sila, mayroong church. Punta kayo sa Ever, punta kayo sa Ayala Malls, punta kayo sa SM North, meron sila. Sa Fisher Mall, meron sila. Punta kayo sa Eastwood, meron sila. Punta kayo sa BGC, meron sila. So, magtataka tayo, ano yung kanilang sekreto? Ano kaya yung sekreto? So, minsan na-amaze tayo, bakit nila nagagawa? Ang pinaka-sekreto po nila, pinaka-key point nila dito is establishing small groups. Yung pong attendance nila, pag halimbawa po yung center na lang nila doon sa Ortigas, yung mga tao po doon, hindi pumupunta individually. They came to that worship center in a group. Okay? Small group. Sabihin sabihin, pag ako may small group, comprised of 10 people, ako yung accountable sa kanila na hindi ko man sila isasakay sa kotse ko, but I was one who has accountability to remind them sa Sunday, kita-kita tayo sa worship service, sa second service tayo magkita-kita. Halimbawa, 10 yung grupo. So, nakikita natin how efficient it is. So, hindi naman natin sila gagayahin. Okay? Hindi naman natin sila tutularan kasi yun yung strategy nila. Pero let us take yung pong biblical principle na kanilang pong ginawa, yung pong creating small groups. Because in the early church, doon sa binasa po natin na passage in the book of Acts, the early church, yung pong early church ay nagsimula po sa pag-create ng small groups sa kanilang pong mga bahay-bahay. Amen? They have no temples, they have no worship sanctuary. And they were that time under persecution, but thanks be to God, praise God. Dahil despite of persecution, of having no place, having no funds, wala po silang malaking pundo noon. Sila po ay nakapag-create ng small groups para maging contagious at maabot yung maraming tao sa kanila pong kapaligiran. Ano po yung kanilang sekreto? Small groups. Small groups. Sabi dito sa binasa nating talata, sila ay nagtitipon sa kanilang mga bahay-bahay. Ibig sabihin, nung panahon yun, siguro yung bahay noon, ang kapasidad ng bahay, siguro po mga 10, kasya na. No, yung pamilya, siguro 3, 4, tapos may bisita silang 6. Sila yung small groups. And from that, yung pong early church ay naging contagious. And they became so much powerful and influential during that time. Kung titingnan po natin yung verse 7, sabi po dito, okay, tingnan po niyo verse 47, doon sa chapter 2 of the book of Acts. Sabi doon, they were praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ano pong sabi? Sila'y nagpapatuloy sa pagpupuri sa Diyos at nagagalak sila na sa kanilang pagsasama-sama at nararanasan nila na may kagalakan yung pabor ng Diyos, nararanasan nila may kagalakan yung pabor, yung kagalakan sa presensya ng Panginoon, at nararanasan nila yung pabor ng mga tao sa kanilang paligid. Dahil doon sa kanilang ginagawa, people in their community were so amazed. Ano yung ginagawa nila? Makasali nga doon sa ginagawa nila. They were so amazed because nakita nila there's something different in that group that I want to share and I want to know and I want to discover because there is something in their group. Kaya yung mga tao po na-amaze at nagkakaroon sila ng desire na sumali doon sa mga small group ng early church na ginagawa sa kanilang mga bahay. The same with us. So, yung pag-create po natin ng mga small groups, so
ah, i-lay down natin, ilagak natin sa Panginoon yung pagtitiwala at hayaan natin yung Diyos ang siyang maging kasama natin at yung Diyos ang tumulong sa atin para gumawa ng mga bagay that something will influence our society, our community. Amen? Halimbawa po, si Kuya Tino nagdiwang na kanya birthday, tapos he invites yung mga kaibigan niya. At the way Kuya Tino celebrates his birthday, parang meron siyang kakaiba. There's something na maa-amaze yung mga taong in-invite niya, yung mga tao sa paligid. Kakaiba yung celebration nila. Kakaiba yung celebration nila. There's something different na naa-amaze sila. And makikita po natin na yung mga tao magkakaroon ng curiosity, magkakaroon ng pagtatanong. At dahil sa curiosity na yun, pagtatanong na yun, ma-encourage sila na mag-involve doon sa small groups na kinikreate natin. Glory to God. So tingnan po natin. Small groups provide unique opportunity for spiritual growth, building community, and community building and ministry. Okay? Yung small groups daw po ay binubuksan sa atin yung pagkakataon or opportunidad or opportunity for spiritual growth. And another one is community building and ministry building. So, ano po yung spiritual growth? Pag nasa small groups po tayo, yung ating pong spiritual, mas mabilis siyang lumago. Kasi bawat isa sa atin are accountable on how we walk on our spiritual life. Yung bawat isa sa atin accountable, may magpa-follow up sa atin, may mag-guide sa atin. Whereas kung nasa malaking congregation tayo, no, hindi tayo pwedeng magtanong, hindi tayo isa-isang kakausapin ng pastor para i-guide tayo, i-lead tayo doon. Ito yung ibig sabihin yan. Kundi yun po yung makikita natin sa small groups. Ito po yung opportunity na mayroon tayo sa small groups. Sabi doon, spiritual growth, community building, and ministry building. So doon, ma-establish yung spiritual growth sa atin, community building, and ministry. Doon po sa San Jose del Monte, Bulacan, last Wednesday, nandun po kami sa small group, sa ating live group doon. Ilan lang po yung kasama namin. Pero ang nakaka-amaze doon, yung kasama po namin ay nakapag-open sa kanila ng mga personal nilang buhay na hindi nila nagagawa doon sa malaking kapulungan. Sabi niya, Pastor, salamat po na open kayo sapagkat itong aming pong problema sa iyo lang namin na i-open. Kahit doon sa church na inaatinan namin, no, umatin sila sa malaking church sa San Jose del Monte, Bulacan, wala po kami pinagsabihan, sa inyo lang po. So, alam po ninyo yon na nakita niya na doon sa small group, there is accountability and responsibility na yung mga tao doon, they can trust na kahit yung pinakasekreto ng kanilang buhay, pwede lang sabihin at hinga ng panalangin dahil nakakaasa at nagtitiwala sa kanila na sila na wala magsisira sa kanila doon. Glory to God. Yun po yung community in a small group. So tingnan po natin dito yung mga key points of creating small group. Meron pong 4 dito. Una, community connection. Okay, community connection. Yung ating pong nature ng ating church, we came from different barangays. Hindi lang barangay, different cities. No? Yung iba sa atin, taga rito sa Quezon City, yung iba taga North Caloocan, yung iba taga Bulacan. Napakahirap na gagawa tayo ng isang programa na pang-evangelization na gagawin natin once a week. Okay, pwede siya. Di ba? Pagkitin natin, let's have an evangelism day every Saturday. All of us will go to our community to evangelize the people. But the question is, are you available every Saturday? Are you available? Handa ba kayong iwan yung inyong mga negosyo, yung inyong mga appointment pag Sabado at punta tayo dito, mag-evangelize tayo tuwing Sabado? Yun po yung problema. Availability natin. Whereas, kung small group po yung gagawin natin na strategy and tools of our evangelism, you can create small group in your own community. Nasaan ka? Bawa, sila Ate Luz, nasa Amparo.
It is a challenge for you to start small group in Amparo, Caloocan. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Halimbawa po si Ate Sara nasa Balara, no? It is an opportunity for you na yung kumari at mari mo doon at mga pare mo doon, you can start small groups. Okay? Pastor, hindi po ako marunong magturo. Huwag ka muna magturo. Basta small groups lang. No, encourage mo o mag-pray. No? Pastor, hindi ako marunong manalangin. O. Pag ginather mo sila, di ba, tatlong kaibigan mo, mag-pray po tayo, Lord. Salamat sa mga kaibigan kong ito. Pagpalain mo sila. Amen. That's small group. Amen. Or magbigay ka ng encouragement. Mag-meet tayo once a week, ha? Every Friday evening, meet tayo doon sa Balara Sports Complex. Laki nun. Tatlo tayo, kaibigan, magkakaibigan. Doon tayo sa gilid. Ano gagawin natin doon? Mag-share tayo yung mga problema natin, tapos ipanalangin natin. That is the starting of the life of a small group. Amen? Yung mga estudyante po natin, kaway-kaway po yung mga estudyante. Nga po, taas yung kaway, yung mga estudyante natin. Okay, taas po yung batas, yung proud na proud kayo, naka-estudyante kayo. Yung iba. Ayan. Yan. Yung mga estudyante po natin, Pastor, sasali ba kami sa evangelism every Saturday? No. Your school is your community. You can start small group in your school. Amen? Tama po ba? Yung mga kaibigan nyo, no, start ninyo na mag-share whatever problems, whatever yung mga concern sa pag-aaral, pag-usapan nyo, and then manalangin. Kung meron kayong alam na Bible references, i-apply ninyo. Okay? And from that, makikreate po natin yung ating small groups. So, anong gagawin natin, Pastor? Na-create na yung Amparo cell, small group cell. Small groups sa Amparo, na-create na yung sa Balara, na-create na yung sa mga school. Anong gagawin natin? Keep on and pray. And sometimes, magkakaroon tayo ng celebration sa church every Sunday. And that is our opportunity to invite them to go to church. Paano, Pastor, kung hindi pa sila available? Ayaw pa nila. Just keep on. Darating yung araw na hahanapin talaga nila yung celebration every Sunday sa church. Amen? Tama po ba? No, just keep on. Darating tayo doon. Kung doon sa unang araw, unang linggo, unang buwan, ayaw po nilang sumama sa iyo sa church, keep on. Dahil darating yung araw, makakasama natin sila dito as we keep on, as we keep going on. Amen? Glory to God. Okay, halimbawa po si Kuya Paul, sa TNBS community. I believe that bawat isa sa atin nilalagay doon sa ating komunidad na ginagalawan ngayon for us to shine and to create small group in that community. Alam mo po, meron kayong core. Halimbawa si Kuya Paul doon sa TNBS, meron po siyang 5 na kaibigan. You can start creating small group or small community within that 5 people. Amen? So, nilalagay tayo ng Panginoon sa mga komunidad na naroon tayo para yun yung ating maging evangelism. Minsan, ang problema po natin kasi nakatingin lang tayo dito sa komunidad na kinalalagyan ng ating worship center. Okay? Komunidad na kinalalagyan ng ating worship center. Dito po sa community na hindi naman po masama. Alam po ninyo, kapag meron ditong powerful worship every Sunday, powerful celebration of united small groups, even the community, may influence po sila. Amen? So, they will be amazed. Anong meron dyan? Bakit ang daming tao? Bakit ang traffic? Bakit ang daming nakaparadang sasakyan? Yeah. So, they will be amazed at somehow, at some point, makakasama po natin sila. Sabi dito, community and connection. Sabi dito, yun po yung point number 1, community and connection. Sabi po dito, small groups foster deep relationship and sense of belonging. Okay? Mas madali po mag-develop yung sense of belonging sa small groups. Halimbawa po, sino pa yung bago natin dito? Halimbawa si Art. Si Art, nahihiyang pumunta dito mag-isa. Pero pag may kagrupo siya dito, na aktibo dito, at yung leader niya sa grupo ay aktibo dito, si Art hindi na mahihiyang pumunta dito sa church.